Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong magpasalamat mula sa puso sa bawat isa na patuloy na sumusuporta sa aking ginagawa. Alam kong hindi man marami ang nakaabang, pero ang bawat view, comment, at kahit ang simpleng paalala kung kailan ang susunod na upload ay napakalaking bagay na para sa akin. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy pa rin akong sumusulat. Aaminin ko pong may mga panahong nahinto ako dahil inakala kong wala nang may interes sa aking mga kwento. Pero labis ang tuwa ko nang malaman na may mga naghihintay pa rin, at sapat na yon para muli akong ganahang magpatuloy. Kung nais ninyo po akong personal na imensahe, maaari ninyo akong i-message sa aking Facebook at Instagram accounts na makikita sa detalye ng video na ito. Bukas po ako sa inyong mga mensahe, maging ito man ay feedback, simpleng kamusta, o paghingi ng updates. Madalas naman po akong online. Muli, maraming salamat sa inyong suporta. At ngayon, ipagpatuloy na natin ang kwento. This story is a work of fiction. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or to real events is purely coincidental. Sit back, relax and enjoy the story. Kahit pagod ay mabilis na natapos ang naging blessing ng bago naming opisina bago namin ito buksan. May 3 palapag yun at kahit na hindi pa naman namin ma-occupy ang kabuuan ng building ay masaya kami dahil alam naming may pwesto na ang mga magiging empleyado namin. Gaya ng naging plano ay nagkaroon ng munting salo-salo kasama ang mga kaibigan namin at ilang pamilya. Pagkatapos ay nagtungo kami sa bar ni Brian para doon ipagdiwang ang lahat ng may kasamang inuman. Malakas ang naging tawanan ng lahat sa VIP area ng bar at dahil doon ay napapatingin sa amin ang ibang mga customers. Kahit nakapwesto ako sa pinakasulok ay ramdam kong abot pa rin sa akin ang sinag ng patay sindang ilaw kaya naman nakakadagdag yun sa hilo na kanina ko pa nararamdaman. Wala pang 1 oras ay nakaka8 baso na ako pero hindi ko alintana yon. Gusto kong yakapin ang magkasamang saya ng tagumpay namin sa pagbubukas ng negosyo at ang lungkot ng puso ko dahil nami-miss ko na si Brian. Grabe tong si Saichi. Pinag-speech sa ribbon cutting pero umubo lang tapos, okay na daw, natatawang kwento ni Felix nang maalala ang naging awkward moment kanina sa ribbon cutting. Si Oliver ang dapat na pinagsalita niyo sa harap. Siya ang magaling sa reporting noong college pa kami, natatawang sagot naman ni Saichi. Feeling ko, na-distract ka lang sa ingay ng Till Ian, paano kasama mo sa harap si Alec, dugtong naman ni Lexi. Napansin mo rin yun, natatawang tugon ni Clarice. Oo naman. Paano, ang lakas ng sigawan nila noong nasa harap si Alec. Tapos nung magsasalita na si Saichi, biglang tumahimik lahat, sagot naman ni Lexi. Napuno lang ng asaran ang lamesa namin pero hindi ko magawang maging masaya. Hindi ko alam kung may kulang ba sa puso ko kaya hindi ko tuluyang masabing masaya ako o dahil kulang kami. Hanggang ngayon kasi ay wala pa rin si Brian. Hindi siya nakarating sa mismong blessing at ngayon sa sarili niyang bar ay wala pa rin siya. Parang tahimik ka, Ali. What's the matter? Tanong ni Ann na parang napansin ang hindi ko masyadong pag-imik sa kwentuhan. Pagod lang, sagot ko na tipid pang ngumiti. Napansin ko kung paano nag-iba ang timpla ng mood ng barkada. Ayaw ko naman na ako ang maging dahilan para masira ang gabi ng pagsasaya namin kaya pinilit kong ipakita na okay lang ako. Ang hirap kasing isipin kung ilan ang calories na laman nitong alak ko. Baka maapektuhan ang balik-alindog program ko, natatawang dugtong ko kaya naman nabigyan muli ng sigla ang lahat. Kahit kailan talaga, Oliver. Panalo ang mga banat mo,
Tugon naman ni Felix na malakas pang tumawa. Nagpatuloy sa kwentuhan ang lahat pero kita ko ang pag-aalala sa mukha ni na Saichi at Lexi pero ngumiti ako at ipinakitang ayos lang ako kaya naman ngumiti din sila at bahagya pa akong hinimas sa magkabilang balikat ko. Nasa kalagitnaan kami ng pag-cheers namin nang dumating si Brian na nakatayo sa harap ng lamesa namin. Halata sa mukha niya ang pagod pero andoon pa rin ang kilalang ngiti niya na maloko at pilyo. Sorry kung late ako. May dinaanan lang ako na importante, wika niya nang isa-isa nang magtanong ang barkada kung saan ba siya galing. Ibinaba niya sa harap namin ang 3 kahon. Isa-isang inusisayo ni Lexi at nang buksan niya ito ay may laman ito na mga office supplies at ang ilan doon ay customized. Nandoon yung ilang gamit gaya ng gunting, stapler, ballpen, at iba pa pero ang pinaka ng ibabaw sa lahat ay ang nameplates na gawa sa acrylic na may engraved na pangalan namin, posisyon at logo ng kumpanya. Brian, ipinagawa mo ba ito? Tanong ni Alec na namamangha sa hawak niyang nameplate ni Saichi. Oo, konting pampagana lang. I don't want your tables to look temporary, sagot ni Brian na medyo nahihiya at napakamot pa sa batok. Nagulat ako Sentimental ka pala, natatawang wika ni Ann pero halata din sa kanya ang pagkagulat. Hindi naman sa sentimental. Special kayo sa akin and I want to be part of your success kahit sa maliit na bagay lang, sagot muli ni Brian pero sa pagkakataong ito ay tumingin siya sa akin. Nang mapansin ko ang tingin niya ay marahan kong binuksan ang kahon na para sa akin. Doon ko nakita ang mga gamit na para sa akin at parang may kung anong humaplos sa puso ko na nagsasabing napakasweet talaga niya. Mr. Oliver Santos Financial Cleanup Operations Head, bigkas ni Lexi nang basahin ang nakaukit sa nameplate ko. Nax! Iba na talaga tayo, dugtong na pang-aasar niya. Simple lang yun pero sapat na para mag-iba ang timpla ko. Kahit na hindi pa talaga kami okay ay parang yakap yun na bumalat sa akin at mas lalong nagpagan sa nararamdaman ko. Alam na alam niya kung paano kumuha ng loob sa pamamagitan ng ilang bagay kaya masasabi kong kuhang-kuha niya ako. Cheers sa bagong nameplate, sigaw ni Felix kaya naman nagtawanan ang lahat. Pagkalipas ng ilang sandali ay may kanya-kanya ng ginagawa ang lahat. Sina Alec, Aiza at Clarice ay nagpapasiklaban ng sayaw sa dance floor. Ngayon ko lang nalaman na may talento pala ang 3 sa pagsasayaw kaya naman napahanga nila kami. Sina Ann at Felix ay nakaupo sa counter habang si Brian ay abala naman sa mga customers. Sa ganitong tagpo ay naipapakita nila na kaya nilang maging masaya sa gitna ng pagiging abala nila sa kanya-kanya nilang mga negosyo at buhay. Doon ko napagtanto na kailangan ko ding maging masaya kahit mabigat na ang lahat. Kahit wala akong talento sa pagkanta gaya ni Saichi o pagsayaw gaya ni na Alec, Aiza at Clarice ay itinaas ko ang baso ko at sinabayan ang kantang Domino ni Jessie J habang iniindayog ang sarili sa tugtog. Nakita ako ng buong barkada kaya naman napuno iyon ng hiyawan at pati sina Saichi at Lexi ay sumabay na rin sa ginawa kong pag-indak. Nakita kong sumilay ang ngiti sa labi ni Brian nang magtagpo ang mga mata namin. Walang salita pero sa mga tingin niya ay naging magaan lang ang lahat. Nang matapos ang kanta ay nakaramdam ako ng pagod kaya umupo ako sa pwesto ko habang tumatawa. Hindi ko mapigilan ang sarili kong humalakhak kasi ay nagsisimula ng sumipa ang alak at nag-e-enjoy na ako. Nang maupo sa tabi ko ang 2 kong kaibigan na ngayon ay tumatawa din ay mas lalong gamaan ang lahat. Ito na ang first step sa success natin. Galingan natin, wika ko kaya naman sabay silang tumango at mahigpit na yamakap sa akin. Maya-maya nga ay dumating si Adrian sa harap namin na medyo namumula na ang pisngi at halatang langgo na sa alak.
Hindi naman siya magulo o makulit kagaya ng dati pero bakas sa mukha niya na masaya siya at nag-enjoy kaya naman masaya namin siyang binati. Mr. Tan. Buti at nandito ka, tanong ni Lexi na lumapit pa para makipagbeso. Weekend na, so I need to unwind, natatawang sagot niya. Kumpleto pala ang power trio ko. I heard that you officially opened your firm as partners, dugtong na tanong pa niya. Ngiti lang ang naiganti ko habang sina Lexi at Saichi ay masayang nakipagkwentuhan sa kanya. Nang makatsyempo ay ramdam kong marahan pa siyang umupo sa pagitan namin ni Lexi kaya bahagya akong nakaramdam ng kaba. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba sa mga mata niya pero nagkibit balikat lang ako. How about you, Oliver? What's your role in this business? I am sure with a mind like yours, you bring a huge value to this new company. Tanong niya na bahagya pang umakbay sa akin. Salamat. Ang focus ko lang sa ngayon ay maging stable ang takbo namin. Sagot ko naman kahit medyo naiilang na ako. Bakit siya lang ang may ganyang compliment? Tanong ni Saichi na kunwari ay nagtatampo. Stop stealing my moment with Oliver. May boyfriend ka naman na. Tugon naman ni Adrian kaya natawa lang sina Saichi at Lexi. Nagkasiyahan lang kami sa gitna ng kwentuhan. Kahit naiilang talaga ako kay Adrian ay naging chill lang naman ang lahat. Siya pa ang nag-aabot sa akin ng inumin habang nagkekwento sa amin kaya naman grabe ang pagtawa na isinasagot ni Lexi. Pinilit kong maging masaya at isinantabi ang bigat sa dibdib ko at mga tanong na gumugulo sa utak ko. Kahit halos kaharap ko ang counter kung nasaan si Brian ay pinili kong huwag siyang tignan kahit alam kong nakatingin ito sa akin. Deserve ko ang isang break mula sa sakit ng lahat at sa katotohanang magkaibigan lang kami at hindi nahihigit pa doon yun. Sa huling lagok ko ay naramdaman kong gumaan ang lahat. Pero hindi siya yung magaan na parang nawala ang problema ko. Para akong nanlalambot at pakiramdam ko ay makakatulog ako anumang oras. Hindi ko alam kung bakit at paano pero hindi ko na nga napigilan at pagkatapos noon ay hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Dahan-daang bumukas ang mga mata ko at nakita ko ang isang pamilyar na kisame. Hindi maproseso ng utak ko ang mga nangyari dahil sa sakit ng ulo ko. Ang alam ko lang ay maliwanag na sa paligid at mabigat ang pakiramdam ko. Parang galing ako sa tulog na hindi ko pinili. Kahit nakahiga pa ay pilit kong iginala ang paningin ko at napansing kwarto iyon ni Brian. Suot ko ang isa sa mga t-shirt niya at naka-underwear lang ako kaya dahan-dahan akong umupo pero mukhang masamang ideya yun dahil biglang dumagundong sa sakit ang ulo ko kaya naman mas lalo akong nanghina. Parang flash ng ilaw ang biglang dumaan sa mga mata ko nang maalala ang imahe ni Adrian mula sa inuman kagabi. Ang alam ko lang ay masaya kaming nag-iinuman at inaabutan niya pa ako ng mga inumin. Naaalala ko din ang mga haplos niya sa braso ko at ang mahigpit na kapit niya sa balikat ko pero pagkatapos noon ay wala na akong maalala. Gising ka na pala. Malambing na bungad ni Brian na pumasok sa nakabukas na pinto ng kwarto. Hindi ko na malayang nakapasok na pala siya sa loob kaya binalot ko ang sarili ko ng kumot dahil naalala ko na naka-underwear lang pala ako. Nang tignan ko siya ay naka-boxer lang ito at hawak ang isang tasa ng kape at isang baso ng tubig. Huwag kang mag-alala. Nakita ko naman na lahat yan. Pabirong sabi niya pero agad namang nawala nang makitang hindi ako natawa. Ano ang nangyari? Halos namamaos ang boses na tanong ko kay Brian dahil hindi ko talaga maalala ang mga nangyari. Nakita ko kung paano nagtiim ang bagang niya at hindi agad na sumagot. Sa mga tingin niya sa akin ay alam kong hindi lang ako basta nakatulog sa gitna ng inuman. Mukhang may mas malalim pa na rason pero dahan-dahan lang siya na lumapit sa akin bago iniabot ang hawak na tasa ng kape.
Magkape ka muna. Alam kong masakit pa ang ulo mo, utos niya na may lambing at pag-alalay. Tinanggap ko iyon kahit napansin kong nanginginig ang mga kamay ko dala ng labis na panghihina. Habang umiinom ay nakatingin pa rin siya sa akin na may pag-aalala pero mas nananaig ang galit. Hindi na ako nakatiis kaya naman kinausap ko na siya. Brian, sambit ko sa pangalan niya na bahagyang namamaos pa. Umupo siya sa tabi ng kama na nakaharap sa akin at bahagya pang hinaplos ang leeg at noo ko na parang tinitignan kung nilalagnat ba ako. Ganoon ang nararamdaman ko pero mas ramdam ko yung pag-aalala niya bago siya tipid na ngumiti at nagsalita. Adrian, drugged your drink, walang pag-aalinlangan niyang sinabi. Kahit yun lang ang sinabi niya ay nagbigay na yun ng linaw sa kung paano ko nakalimutan ang mga sumunod na nangyari kagabi. Bahagyang napahigpit ang hawak ko sa tasa ng kape na bigay niya sa akin pero pumikit lang ako at tahimik na nakinig. Sinubukan kanyang isama palabas ng bar. Buti na lang at nakita kaagad ni Saichi na inaalalayan palabas ng hayop na Adrian na yun. Tinawag niya ang buong barkada at nakita ka naming isinasakay sa kotse niya, mahabang dugtong niya. Hindi ko alam ang mararamdaman ko pero nananaig ang hiya dahil nasaksihan ng buong barkada ang lahat. Pero nandoon din ang galit dahil naging malapit sa akin kahit papaano si Adrian kaya labis ang pagtataka ko kung paano niya nagawa iyon. Wala kang kasalanan sa nangyari. Wika ni Brian nang makita ang pag-aalala sa mukha ko. But damn it, Olive. You should have been more careful, dugtong niya na bahagyang tumaas ang boses. Dama ko ang tigil na emosyon sa pagsasalita niya kaya naman hindi na napigilan ng mga mata ko ang lumuha. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko kung sakaling may masamang nangyari sa akin. Sorry, Brian. Hindi ko alam na ganoon pala ang mangyayari. Pasensya na rin kung naabala ko kayong lahat, sagot ko naman na nanginginig pa rin habang lumuluha. Bigla akong nakaramdam ng kaba nang maramdaman kong nakabalot na ako sa matipuno niyang katawan. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa totoo lang ay nabawasan noon ang bigat na nararamdaman ko. Wala kang kasalanan at hindi ka naging abala sa akin. Natakot lang ako sa pwedeng mangyari kung hindi kita naabutan, giit niya nang mas bamigat ang pagbagsak ng mga luha ko. Puno ng kaba ang boses niya pero hindi ko pa rin maiwasang isipin na dala iyon ng nararamdaman niya para sa akin. Sa gitna ng lahat ay naiisip at umaasa pa rin ako na may dahilan ang pag-aalala niya. Oo, umaasa na naman ako pero sa mga yakap na yun, pakiramdam ko ay ligtas ako. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nasa ganoong posisyon lang pero naging magaan lang ang lahat. Nang kumalas siya sa yakap na yon ay saglit siyang pumunta sa kusina para kunin ang almusal na inihanda niya. Sinangag, tapa, at itlog iyon at may kasama pang sabaw kaya naman natakam ako lalo pa at alam ni Brian na paborito ko ang tapa. Tahimik niyang inayos ang tray sa harap ko at kasunod noon ay naupo siya sa tabi ko. Kumain ka na. Mainit pa yan, malambing na bilin niya nang unahin ko ang sabaw. Tutok na tutok siya sa pag-aasikaso sa akin. Nandyan yung siya pa ang maglalagay ng sausawan ko para sa tapa at nagsasalin ng inumin ko. May pagkakataong pinupunasan niya ng daliri niya ang labi ko pero hindi naman ako pumapalag. Bukod kasi sa nanghihina pa rin ako ay ramdam ko ang alaga niya na sobrang sarap sa pakiramdam. Hindi mo nakakalimutan na paborito ko ito ano? Nakangiti kong sabi habang kumakain. Sanay na siguro ako. Kabisado na kita sagot naman niya na marahan pang inaayos ang buhok ko. Nabalot kami ng saglit na katahimikan. Tanging ang tunog lang ng plato na pinagkakainan ko ang maririnig sa kwarto pero ramdam namin ang mga tingin namin sa isa't isa. Salamat hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi ka dumating, wika ko na bumasag sa katahimikan namin.
Huwag na nating isipin yon. Ang importante ay okay ka lang. Ayaw ko din kasi ng pakiramdam na yun, tugon niya na saglit pang natigilan. The feeling of almost losing you, mababang boses na dugtong niya. Natigilan ako nang makitang mahigpit ang pagkakahawak niya sa tasa ng kape na hawak niya. Alam ko na marami pa siyang gustong sabihin pero nag-intay lang ako sa mga susunod niyang sasabihin. Naiinis ako kapag nakikita kitang masaya kasama ang iba. Parang masaya ka pa na, napapailing na wika niya na parang ibig bawiin ang gustong sabihin. Basta, Brian, sambit ko sa pangalan niya pero bago pa ako tuluyang makapagsalita ay tumayo na siya. Kalimutan mo na yon. Kumain ka lang dyan, sagot niya bago tuluyang naglakad palayo sa akin. Bago siya makarating ng pinto ay tumingin siya sa akin muli. Alam ko na wala akong karapatang mag-demand. Pero pwede bang huwag ka nang mag-entertain ng iba, please? Nakangiti niyang sinabi bago tuluyang lumabas sa kwarto. Iniwan niya ako sa loob ng kwarto na nakatulala. Hindi yun kumpirmasyon na may nararamdaman siya para sa akin pero hindi rin yun tanda na wala kaya mas lalo akong naguluhan. Mabilis na dumaan ang mga araw at Lunes na ulit. Nasa bagong opisina na ako nakapwesto malayo kina Saichi at Lexi kaya naman mas ramdam ko ang alingawngaw ng katahimikan. Bukod doon ay naalala ko pa rin ang mga nangyari kaya naman wala pa rin akong natatapos na trabaho kahit na 3 oras na akong nakaharap sa computer ko. Dahil nga sa nangyari ay bumitaw na si Saichi sa kontrata mula sa mga negosyo ni Adrian. Bagamat isa ito sa pinakamalalaking kliyente namin ay mas nang ibabaw ang bigat ng ginawa niya kaya mas pinili niyang tapusin ang kontrata ng Trimon Financial Services sa Tengda Logistics Services. Nabigla pa ako nang may magbaba ng kape sa harap ko. Hindi ko napansin na nakapasok na pala si Saichi sa loob ng opisina ko. Smile ka naman dyan, sabi ni Saichi na umupo pa sa bakanteng upuan sa harap ko. Sorry, kulang lang sa tulog, sagot ko sa kanya bago tipid na ngumiti. Pasensya na pala Saichi. Alam kong kakasimula lang natin pero nagbigay na agad ako ng problema. Dugtong ko dahil hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol sa bagay na ito. Ano ka ba? Hindi mo kasalanan yon. Siya ang may kasalanan ng lahat, tugon naman niya sa akin. Saglit akong natahimik sa mga sinabi niya. Alam kong kasalanan talaga ni Adrian ang mga nangyari pero hindi ko maiwasang isipin na parte nun ay kasalanan ko dahil naging pabaya ako. Pero ngumiti na lang ako para mabawasan na rin ang pag-aalala ng kaibigan ko. Ayos ka lang ba talaga? I mean, huwag ka nang magsinungaling kung hindi ka okay. Alam at ramdam ko naman na hindi pa pero gusto kong manggaling sa'yo yun, tanong niya sa akin na marahan pang humawak sa laptop ko. Matagal akong tumingin sa kanya at huminga ng malalim bago sumagot. Ikinwento ko sa kanya ang mga nangyari sa bahay ni Brian. Bukod kasi sa iniisip ko ang nagawa ni Adrian ay samasagi din sa isip ko ang mas nakakagulong tagpo namin ni Brian. Baka kailangan mo lang ng break mula sa lahat. Gusto mo bang magbakasyon muna at umuwi sa probinsya? Tanong niya sa akin. Probinsya? Teka, kasi simula lang natin, sagot ko naman. Ano naman? Kinaya ko nga na mag-isa lang. Isa pa, nandito si Lexi. Ako na muna ang bahala sa'yo, tugon naman niya sa akin. Mag-reset ka. Alam ko, marami kang katanungan sa isip mo kaya magandang umuwi ka muna, dugtong pa niya. Wala namang mabigat na trabaho sa ngayon kaya hindi masamang ideya ang magbakasyon muna pauwi sa amin. Isa pa ay matagal-tagal na rin buhat nang umuwi ako at namimiss ko na si Papa kaya naman pumayag na rin ako. Namimiss ko na nga rin si Papa, sagot ko pa kaya napapalakpak pa si Saichi sa tuwa. Magiging maayos din ang lahat. Maniwala ka sa akin. Pagbalik mo dito,
Magbabago ang lahat, wika ni Saichi na ngumiti lang na nakahawak sa kamay ko. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin sa akin pero dahil doon ay nakaramdam ako ng gaan at saya. Bukod sa na-excite na ako sa pag-uwi ay masaya ako na magkaroon ng kaibigan na sobrang supportive. Nang dumating ang tanghali ay nakita kong dumaan si Lexi sa harap ng opisina ko dahil transparent iyon. Agad ko pa siyang hinabol at napansing may bitbit siyang container. Magla-lunch ka na? Tanong ko kay Lexi kaya huminto siya sa paglalakad. Oo. Iinitin ko lang sana itong pagkain tapos ay tatawagin ko na kayo ni Saichi, sagot naman niya sa akin at ipinakita pa ang malaking container ng ulam na sa tingin ko ay caldereta. Wow! Saan mo nabili yan? Tanong ko sa kanya na medyo nakaramdam naman ng gutom. Si Brian ang nagdala nito. Galing siya dito kasi inihatid niya yung kaibigan niya para sa associate role na pinost natin, sagot naman niya. Bilin nga niya sa akin, siguraduhing makakakain ka, dugtong pa niya. Saglit akong natigilan sa sinabi niya. Hindi pa rin talaga humihinto si Brian sa mga efforts niya kahit na wala namang dahilan para maging ganito siya sa akin. Mas lalo kong napatunayan na kailangan ko munang umuwi sa amin. Kailangan ko na ring mag-isip kung ano ba ang dapat kong gawin. Kamusta naman ang mga interviews mo? Tanong ko kay Lexi dahil ibig kong baguhin ang usapan. Ayos naman. Mukhang mas magagaling pa nga sa atin yung mga nag-apply kaya confident ako na magiging okay ang training natin at mas gagaan ang trabaho natin, sagot naman niya. Natuwa ako sa narinig ko kaya naman sinamahan ko na siyang maglakad papunta sa kusina ng opisina. Hindi pa man kami nakakalayo ay dumating na rin sina Alec at Saichi na may dala ding mga pagkain. Anong ulam nyo? Tanong ni Alec nang maabyuten kami at umakbay pa sa akin. Caldereta. Padala ni Brian para kay Oliver, nang aasar na sagot naman ni Lexi. Naks. Iba talaga mag-alaga ang best friend ko. Torpe lang talaga eh. Tugon naman ni Alec na marahan pang siniko ni Saichi sa tagiliran kaya mahina akong natawa. Nang makarating sa kusina ay sabay-sabay kaming kumain. May dala ding kanin at ulam na lumpiang Shanghai si Alec. Luto ito ni Manang Fe kaya naman mas naging masarap ang tanghalian namin. Pinag-usapan namin ang mga nag-apply ng trabaho sa amin at nagpakita pa ng ilang detalye si Lexi gamit ang tablet na hawak niya. So, nakapag-decide ka na ba kung kailan ka uuwi, Ollie? Tanong ni Saichi sa akin kaya pareho kaming nabigla ni Lexi. Uuwi ka ng probinsya? Tanong ni Lexi. Oo, tipid na sagot ko bago ngumiti. Oy, ikamusta mo naman ako kay Tito? Naalala ko yung lechon na niluto namin. Baka may sama mo siya sa birthday ko para naman makapagluto kami ulit, singit ni Alec na halatang tuwang-tuwa sa narinig. Noong graduation kasi namin ay ginanap ang celebration sa mansyon ni na Alec at doon nagsama-sama ang mga pamilya namin. Si Papa ang nagluto ng lechon kasama si Alec at halatang nagustuhan iyon ng lahat. Ibinalik ko ang tingin ko kay Lexi at napansin ko yung ngiti niya sa akin. Alam ko na suporta yon sa desisyon kong umuwi kaya masaya ako. Okay, book na ang flight mo, wika ni Lexi na ipinakita pa ang booking confirmation sa phone niya. Literal na nalaglag ang pangako nang makitang bukas na ng hapon ang flight. Ano yan? Gusto nyo na talaga akong umalis agad ano? Tugon ko na hindi alam ang mararamdaman. Basta mag-uwi ka ng maraming dried mangoes at daing na pusit. Kahit magtagal ka pa doon, okay lang, natatawang sabi ni Lexi. Daing na pusit? Ano yun? Nagtatakang tanong ni Alec. Sabay-sabay naman kaming natawa sa narinig. Halata kasi na hindi ito kumakain nun kaya naman ipinaliwanag pa ni Saichi kung ano yun kaya naman napakamot naman ito sa batok at pilyo pang ngumisi.
Kami na ang maghahatid sa iyo para siguradong lilipad ka talaga pauwi sa inyo, sabi ni Lexi habang inililigpit ang kanyang pinagkainan. Huwag niyo namang ipahalata na gusto niyo na akong umalis dito, sagot ko naman na bahagya pang natawa. Gusto lang namin na makasigurong magiging okay ka kaya pinipilit naming makauwi ka na, tugon naman ni Saichi. Nakakataba ng puso ang suporta na ibinibigay nila para maging okay ako kaya hindi ko maiwasang mapangiti at bahagyang maluha. Sa puntong ito, uuwi ako hindi lang para magpahinga. Uuwi ako para magpagaling at tuluyan ko ng mabuo ang sarili ko. Kagaya nga ng napagkasunduan ay inihatid ako ni Saichi, Alec at Lexi sa airport mga bandang hapon kinabukasan. Kahit isang linggo lang ang napag-usapan namin ay parang isang taon akong mawawala. Bukod kasi sa mga bilin nila ay mahigpit na nakakapit sa akin si Lexi na parang hindi na ako babalik dito. Tumagal ng 2 oras ang kabuuan ng pag-iintay at biyahe ko kaya naman palubog na ang araw nang makarating ako sa Bacolod. Habang binabaybay nga ng sakay kong tricycle ang kalsada ay naramdaman ko ang masarap at sariwang simoy ng hangin. Hindi naman nagtagal ay nakarating na ako sa harap ng bahay namin. Kahit lubog na ang araw ay kita ko pa rin si Papa na nakaupo sa terasa habang nagkakape kaya naman marahan akong pumasok sa tarangkahan na gawa sa pawid. Tanging nasambit ko nang makita ko siya. Halata ang pagkabigla niya nang makita ako pero agad naman siyang lumapit para yamakap. Masaya akong maramdaman ang mga yakap na iyon kaya hindi ko maiwasang mapaluha. Hindi ko alam kung paano pero parang nabawasan ang bigat na nararamdaman ko sa mga yakap na iyon kaya naman nakahinga ako ng malalim. Sorry pa. Ngayon lang ako nakauwi, saad ko kay Papa nang kumalas ako sa mga yakap niya. Ayos lang yun. Ang importante, nakauwi ka na, sagot naman niya bago yamakap muli. Hindi naman siya nag-atubili at dinala niya agad ako sa terasa para paupuin at ipagtimpla ng kape bago siya umupo sa tabi ko. Kitang-kita sa pwesto namin ang tuluyang paglubog ng araw hanggang sa binalot na ang bukid ng dilim. Ano pala ang gusto mong hapunan? Para makapagluto ako ng gusto mo, tanong ni Papa sa akin na halatang masaya pa rin na nandito ako. Kahit ano po pa. Basta luto mo po. Kakainin ko naman po, sagot ko naman sa kanya bago ibinalik ang tanaw sa kawalan. Tinapak niya lang ako sa balikat bago pumasok sa loob para nga magluto. Nang maubos ko ang kapeng hawak ko ay pumasok na rin ako sa loob bitbit ang mga gamit ko. Nakita ko pa si Papa na abala sa kusina na nagbigay naman ng ngiti sa akin. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging bata na masayang inaasikaso ni Papa. Pagkarating ko sa kwarto ko sa pangalawang palalag ay iginala ko agad ang paningin ko. Halos wala kasing nagbago doon. Kahit kasi umuwi ako sa Bacolod ay madalas akong tumuloy sa isa pa naming bahay na nasa bayan. Pandar ni Papa yon para sa akin galing sa kinita niya mula sa bukid at pag-aalaga ng hayop. Kahit may mas magarang bahay na kami ay mas pinipili ni Papa ang buhay sa bukid. Bukod kasi sa mas nababantayan niya ang mga pananim at alaga ay ito na talaga ang buhay na kinagisnan niya kasama si Mama. Nang matapos kong asikasuhin lahat ng gamit ko ay narinig kong tinawag ni Papa ang pangalan ko. Pagbaba ko ay saktong tapos na siyang magluto kaya naman naupo ako para seluhan siya. Napangiti pa ako nang makita ang niluto niyang adobo. Ito kasi yung gusto kong luto niya, yung tuyong-tuyo at maraming sili. Halata ang excitement sa akin nang magsandok ako ng kanin at ulam na nagbigay ngiti kay Papa. Masaya akong kumain at hindi pa napigil ang bumagsak ang luha sa kaliwang mata ko dahil parehong-pareho pa rin ang lasa niya sa luto ni Papa noong bata pa ako. Na-miss ko ito. Yung dalawa lang kami pero kumpleto ang pakiramdam ko. Masyado bang maanghang at napapaluha ka?
Natatawang tanong ni Papa na may halong pag-aalala. Alam kong nauunawaan niya ang rason kung bakit ako naiiyak. Natatawa man ay lumuluha akong tumango sa itinanong niya. Para akong bata na nagsimulang bumagsak ang mga luha sa mata. Wala akong nasabing kahit ano pero alam kong nauunawaan niya ang pinanggagalingan ko at alam niyang malalim ang rason kung bakit ako umuwi. Marahan pa niya akong tinapak sa balikat bago nagsimulang kumain. Presensya lang ni Papa ang naramdaman ko pero sobrang napagana niya ang pakiramdam ko kaya naman sobrang sarap nun sa pakiramdam. Papa, ayos lang po ba na nandito ako pansamantala? Tanong ko na bumasag sa katahimikan namin. Nakita ko kung paano siya saglit na natigilan sa narinig pero agad din namang ngumiti bago bumalik sa pagkain. Siyempre anak kita. Alangan namang pabayaan kita. Sagot naman niya sa akin. Mahina pa akong natawa sa narinig kaya naman bumalik na ako sa pagkain. Naging masaya ang hapunan namin at doon pinag-usapan ang naitayo naming negosyo pati ang ilan sa mga plano namin. Pati nga ang pag-anyaya sa kanya ni Alex sa darating nitong kaarawan ay nabanggit ko sa kanya. Nakangiting nakikinig si Papa sa akin at kita ko ang saya sa mga mata niya. Sa ngayon, alam kong ito lang ang kailangan ko. Yung maramdamang kumpleto ako kasi ay kasama ko ang Papa ko na mahal ko.